So what's up mga kalbo, once again welcome back to my channel mga kalbo. Reaction video po ulit tayo mga kalbo, no? Makikisimpatya lang tayo dito sa napanood ko dito sa internet na mga mangangaral pero mga walang disiplina at mga basura ang attitude sa harapan ng mga tao. Ito lang din talaga yung napansin ko na sa loob ng iglesia ni Cristo mga kalbo. Never kong nakita na ginawa ito ng mga ministro at manggagawa. Never ko silang nakita na ganito sila klaseng mangaral. Hindi mo sila makikita sa mga kalsada, mga palengke at sa mga matataong lugar. Hindi gaya ng mga ito na mga pastor daw at mga mangangaral daw. Pero ang mga ipinapakita ay basura ang attitude sa harapan ng publiko. Para makakonect kayo mga kalbo sa mga sinasabi ko, panoorin natin ang video ito. Kapatid, kaibigan, etong sinasabi ng Panginoon. Nais mo ng talata, kapatid, kaibigan, ito hindi po dapat natin hingin sa mga taong hindi pa sumampalataya kay Kristo. Ang pagkakaloob, kapatid, kaibigan, ay isang kahiyahiyang gawain sa ating Panginoon. Nakakahiya na gagawin nating punubi ang Diyos. Nag-aaway ang dalawang Nakakahiya na gagawin nating kalakal ang salita ng Diyos. Dahil kapatid, kaibigan, mga ang kabuisit, kaligtasan na binigay ng ating Panginoon Mangaral ng ay Panginoon, libre at walang salita ng bayad. Panginoon. Walang bayad po, kapatid. Ang salita ng Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig po. Pag-ibig po. Bakit mo kami sinabayan kung pag-ibig? Nauna kami. At anong talata yung sinasabi mong walang bayad? Pag-ibig daw. Anong talata? Nangangaral na kami. Nangangaral na kami, brother. Kaya tayo mag-aaway na nga. Pagsahay. Wala. Ang walang yan. Ang kaligtasan, sabi ng Panginoon, magsusi at tumalikod sa kasalanan. Yun po ay kaliligtas sa ating Yung isa nangihingi daw ng abulo. Supot daw. Ang ikalilignoon, ang mga alagad ng Diyos. Kapatid, kaibigan, malinaw na sinabi ng Panginoon. Verse 9. Sabi ng Panginoon, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Talaga, ang mga demonyo. Nagkalat. Nagkalat ang mga demonyo. Kaya ingat kayo mga kabuisit, ha? Huwag kayong maniniwala sa mga ganyang demonyo. So yun mga kalbo, kinat ko na yung video kasi wala naman talaga silang gagawin dyan kung hindi mag-away at nagkalat na nga sila sa harapan ng publiko. Which is yung publiko hindi na alam kung sinong pakikinggan sa kanilang dalawa. Diba, nagsalubungan na sila ng sinasabi. Grabe talaga yung mga ganitong klaseng mangangaral mga kalbo, no? Nangangaral sila ng salita ng Diyos pero hindi nila napapansin yung ugali at attitude na ipinapakita nila sa publiko. Kaya yung publiko talagang nawawaran na rin ng tiwala sa mga mangangaral. Kasi dahil sa mga ganitong klaseng mangangaral mga kalbo. Gusto nyo ng maayos na mangangaral mga kalbo, yung maayos na magtuturo talaga sa inyo subukan ninyong magsuri sa loob ng iglesia ni Cristo mga kalbo. Hindi ganyang klase magturo ang kanilang mga ministro at ang mga manggagawa nila. Hindi nyo sila makikita sa palengke, sa mga matataong lugar na nakikipagtalo ng ganyan sa kanilang kapwa, mga kalbo. Pagkos iniimbitahan nila ng maayos yung mga tao. Imbitahan nila sa maayos na lugar, sa tahimik at talagang totoong makakapakinig yung mga tao ng salita ng Diyos. Hindi gaya ng estilo ng mga yan mga kalbo, no? Sa tingin mo makikinig kaya yung mga tao kapag ganyan silang klase? Sa tingin mo rin ba may kabuluhan din ba yung ginagawa nilang iyan? Na nangangaral sila pero yung mga tao hindi naman talaga nakikinig dahil busy nga sa kani-kanyang mga gawain. Diba? May namamalengke, may naglalakad, may namimili, may kumakain at kung ano-ano pa ang mga ginagawa. Kaya useless talaga yung ganyang klaseng pangangaral mga kalbo. Kahit saan mo dalhin yan, nasasayang lang yung salita ng Diyos na sinasabi nila dahil hindi naman napapakinggan ng mga tao. Kaya yung mga ganyang klaseng mangangaral mga kalbo, wala kayong matututunan sa mga yan.
Bukan po ninyo na magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kalbo. Dahil doon, sinusure talaga ng mga ministro at manggagawa na nakakapakinig yung mga tao na napapakinggan yung aral at salita ng Diyos na sinasabi mismo sa Biblia. Yung mga ganyang klaseng mangangaral, mga kalbo, no? Lalo na nangongolekta sila ng offer. Diba? Yung offering, diba, o paghahandog, nasa Biblia naman talaga yan. Kailangan naman talaga maghandog ng mga tao para sa Diyos, para yung gawain ng Diyos ay maipagpatuloy. Dahil alam naman natin na ang kailangan dito sa mundo ay pera. Na kung saan ibibili mo ng mga materyales, papatayo mo ng mga gusaling sambahan, ipambabayad mo sa mga konsumo ng kuryente, tubig na gagamitin sa loob ng sambahan. At iba pang mga pangangailangan sa loob ng church. Tama yon. Ang hindi lang kasi tama sa ginagawa nila ay nangongolekta sila doon sa mga taong hindi naman nila ka-member at sa mga taong hindi naman talaga naiintindihan ang aral patungkol sa paghahandog, sa pag-o-offering at pag-aabuloy. Unlike sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kalbo, na talagang ipinapaunawa at ipinapaintindi sa kanila member kung bakit kailangan maghandog, kung bakit kailangan mag-abuloy at ano ang halaga nito. Ano ang pakinabang nito sa loob ng church. Mga ganyang klaseng mangangaral, mga kalbo. Papaisip ka talaga sa mga yan kung saan nila dinadala yung mga offer ng ibang tao. Which is hindi naman nila ka-member. Alright. So yan lang. Sana kahit kaunti may natutunan ka sa bidyong ito, mga kalbo. Nais ko lang ipapansin na yung gawain ganyan ay talagang mali. At kung susuruin mo talaga sa loob ng Iglesia ni Cristo, malayong malayo sila sa gawain ng mga ministro at manggagawa. So, yun lang. Ingat po mga kapatid, ingat mga kalbo. Thanks for watching.